ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Philippine Standard Time, alas 2:09 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas. Mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Huwebes, ng edisyon kita, Hunyo 4, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Kinang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul, Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon, mga kabiyanan, gin-launch kay ina sang DILG, no? Kaupod ang PNP, Bureau of Fire Protection. Ining Unified 911 Satellite Command Centers. Sa dili madugay, pabati naton sa inyo, no, ang pila ka mensahe nanday PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates, BFP Director Quan Tiu, si Mayor Isa Trenyas naghatag man sang iya statement kung ano bala ang benepisyo sini kag anong mga challenges nga gina address man sang sining Unified 911 Command Center. Kay kung manitisyaran nyo, ano ni siya, no, ang Filipino ni or English niyang ano sa inyo, no, ang language lang nga makater Filipino kag English lang. So kung hindi ka fluent sa pag speak sang Filipino language, iti dialect lang yung imugid na balaan, nawag kada, so mabudlay pa. Pila pa ka minutos ang mausik. So sa sining Satellite Command Center, ang matabo sini kung ikaw nagapanawag diri sa aton sa Region 6 or sa Iloilo, no, Ilonggo dayon. Kung once nga hambal ikaw sa dialect nga Ilonggo or Hiligay noon, kung karaya, may masabat na dayon sa imo. Maintindihan niya dayon, okay. Muni siya. Kinanglan mo nga mga details. Okay, pasa dayon para maka-dispatch na sa mga personnel. So, muna, hindi nga, kung Tagalog, for example, budlayan ang nagapanawag mag-Filipino. Imbes nga makabulig ka to salbar, pasiway ka na abdan. Mga muna, balan mo, basta emerhensya, mga kabyanan, importante gid ang oras. Sinigundos gani, di ba? May mga mabungguan, may maglain ng ginhawa. Pero hindi nyo gid pag-usikan nga saskuhan ang ining 911. Kay may system ina sila, katatlo ka nag-prank, block dayon ang imo cellphone, ang imo number. Pahilayo lang. Manawag kaliwat. Hindi ka nakatawag. For example, tutuod na gid nga emerhensya. Amo na, hindi nyo pagsaskuhan. Amo na nga mas ginpapos ang gobyerno ang pagtawag kung may emerhensya, 911, o tawag ka sa amo ni nga lugar sa barangay 1. Example lang niya, barangay 1 may sunog dire. Okay. So kung diin ang malapit dira, itawgan na dayon kag ma-dispatch dayon. Okay? So gamiton ta sa insakto, gamiton tagid
ang ining programa sa gobyerno para nga ti makasalbar kita sang mas madamo nga kabuhi. Kasi kung may kriminal naman, let's say may mga shooting incident, pwede gi kamo dan katawag dira. So ari na ipabati naton sa inyo interview, prascon ini kay no. Pud ang mga VIPs kinay na po na ni Police General Jose Melencio Nartates. Kay si Secretary Rimulya kung taning magapanguna sini. Ugaling ato si Secretary John Vic sa sa Senado. Amo nang way siya makapadulong diri. So nag-grace ang occasion si Police General Jose Melencio Nartates. Kasama ko sa kanan ko ang ating fire chief at ang may city of dito po sa satellite offices sa 4 na lugar na nakita natin kanina. In Ilocos region, particularly Batac City, Ilocos Norte, in region 2, particularly Kawayan, Isabela, at Eastern Visayas, dyan po sa Tacloban, Leyte, at dito po sa bayan ng Leganes, Iloilo for Region 6. This is, ito po ay commitment ng ating national government, lalong-lalo na ang ating Pangulong Bongbong Marcos, at programa na pina-intune ng maayos ng Department of Interior and Local Government na pinangunahan po ng ating butihing Sekretaryo ng Interlocal Government, Secretary June Vic Rimulya, at of course, ang mga bureau na under ng DILG. Nandiyan po ang PNP, nandiyan po ang fire, nandiyan po ang local government units, lalong-lalo na sa pagresponde sa mga hospital and other public safety concerns. At napaka-importante dahil nasa kanila po galing ang resources at lalong-lalo na po ang kinakailangang guidance sa mga bureau na ito. And we are fully committed na ang responses na ito ay magagawa namin sa kahit anong oras. At we are committed para ito po ay mas mabilis, mas tapat at nararamdaman ng ating kababayan. And now we are ready to... First question comes from Attorney Joseph Marzan of the Daily Guardian. Hi, good morning po. Chief, paano po natin masisigurado na, kasi po yung mga municipalities po natin dito and Iloilo City are still within the Iloilo metropolitan area. So medyo malakas po yung signal sa kanila, kaya po nila makareach kaagad, no? How do we ensure na within the rest of the region, dito po sa Region 6, how do we ensure na same po yung mga magiging response times natin sa pagtawag ng 911 ng mga tao natin? Inaasam-asam po natin na kung sa 1 minuto nandiyan na po ang response times. Pero ang pinaka-importante po ay ang response time. Ang response time po ay baliwala kung lalampas po ng 1 oras, 2 oras, or no response at all. Ang pinaka-importante ay sa mabilis na pagresponde. At sa mabilis na pagresponde ay pinag-aaralan po natin yan continuously. No? Continuously. Tigil kaya muna tayo para akyat kaya muna tayo. Continuously pinag-aaralan po natin yan. Like for example, on the Philippine National Police, nagprograma po tayo ng maraming motor, maraming body-worn camera, maraming radio, push-to-talk radio, at body-worn camera, 3-in-1 po yun. At mga sasakyan. Yan po ang pinoprograma natin pagkakailangan po natin ng mabilis mobility makapunta sa isang lugar. And other equipment such that protektado ang police at protektado ang mamamayan ready to respond. In the same way, ganyan din po ang ginagawa ng fire and the rest of the responders. Una yan because that is mobility. And then sumunod is communication. Merong mga lugar na tama ka, merong kang lugar na walang signal. Of course, we have several yung mga company na communication company, telco, etc.
may mga lugar na hindi pinupuntahan or hindi nalalagyan. But of course, those telcos are very willing to establish their satellite offices at mga tower. It is now. Tutulungan po natin sila makapagtayo. Unang-una, in terms of peace, sisecure po natin yan. Kasi yung iba hindi nakakapagtayo because of threat, lalong-lalo na sa local terrorist group, communist terrorist groups, and other threat group. At meron pa yung iba, yung nag-extort lang. Okay? Pangalawa, kung may problema sa pagpapatuyuan ng lugar, of course, tutulungan natin sila to engage the local government units, lalong-lalo na ang mga barangay. Kasi minsan, ayaw nilang magpalagay o pinapahirapan pa or may hirap yung pag-process. And name it, kung ano pang problema, ay ating susulbahin. Follow And up perhaps pwede natin makuhanan ng ating LGU with regards to pag-establish ng mga company na telco. Ma'am? Yes, Iloilo City, we're closely coordinating with the PLDT and Globe. And the other day, Converge was also there to make sure that connectivity in Iloilo, there's redundancy. No, sometimes we're saying some of the areas, wala tayong mga internet connection, wala tayong signals. So, yan yung plan na binibigay sa atin, maglalatag yung Globe, PLDT, and Converge. And to make sure na yung signal sa Iloilo City, the whole city may malakas. No? Right now, I think Globe is doing the 5G connectivity, and also Converge was there the other day for their inputs for their upgrading of the system in Iloilo City. Thank you. Okay, so narinig nyo. So, those are the things na sinabi mo answer to the queries that you have asked a while ago. follow up. At mga iba-ibang bagay para mapabilis natin ang serbisyo. Para maramdaman na merong fire, na merong police, at nandyan ang ating local government unit. Aside from that, sir, no, kasi follow up lang din doon. Kasi yung isa sa mga problem na nakikita din, na foresee din is yung response time sa rural areas. How do we make sure na kung hindi man siya same as doon sa metropolitan areas, how do we make sure na similar din yung response times na mabibigay ng mga responders natin, both from the police and the BFP? Okay, we have to rationalize. That's why we need to increase our equipment. Alam mo, it is useless to increase the number of police every time. Number of firemen sa isang lugar, no? Yun ang tinatawag natin, kaya kumukuha tayo ng force multiplier. Ang force multiplier natin, LGU na rin, at ating mga barangay, no? But that is in terms of human assets. Ang kailangan natin talaga is magbigay ng maraming equipment. And now, you're asking about time response in a different area. Talagang magkaiba yan, and we need to rationalize it. May mga lugar, kung kailangan natin motor lang. That's why, Iloilo, kanina, sabi ko, malungkot si Mayor at wala siyang sasakyan or kwan. Pero I deem appropriate. It is deemed appropriate na in-offer ko sa kanya. Anong in-offer natin sa kanya? Watercraft. If you're listening a while ago, watercraft ang in-offer ko, and even motorcycle. While dito, kailangan nila ng 4x4 and Innova. So, yun po ang ating ano. We need to rationalize. It is a science. And if it's exact science, math, gagawin natin. But, we need to rationalize. Pagkakaiba yan. No? Yes. Manny Alcalde of Bargadahan sa Iloilo Multimedia Services. Si Mayor Raisa na nasagot niya na actually, and we understand that accident areas, nandun kung minsan sa probinsya, ang dami walang signal, no? So, I just don't know if this is coordinated with an agency, national agency like checking, or probably LGUs who can find areas nga walang signal, and they could find a solution to that, no? Especially the mayors in the province, the different mayors in the province of Iloilo. Do you have plans for that? Na mag-coordinate po sa mga national agencies? Sa mga plazas na
Mga LGUs po. DI-City is also rolling out sa mga plazas and public areas ng Iloilo City. I think that they will also be doing that in some of the municipalities here in Iloilo. We're in closely coordinating with them with the budget. I think they already have budget for all the public areas like for Iloilo to make sure that there is connectivity in all the public areas. Thank you, Mayor. Okay. John? By the way, Dialing 911 is for free. Walang bayad po yun. Ha? Baka nagtataka kayo, may bayad. It's free. Janzin Crisostomo of XFM Iloilo. Okay na? Mon Kapalihan of RMN Iloilo. Mon? Sige. Sir, tatanong ko na lang. Magandang umaga po ulit, Mon from RMN. Sir, concern natin po sa Bureau of Fire Protection kasi yung 911 pabilisan po to ng respond. And the problem with the province right now, marami po tayong fire truck pa. Mga fire station na wala pang fire truck. At saka yung sa side ng procurement, sir, medyo matagal-tagal daw yung ma-download yung mga request dun sa ETAS. It's a sad reality that for the past 35 years, there are some localities that have been deprived of the basic fire services. No? Mula ho nung itinatag ang Bureau of Fire Protection back in 1990, meron po tayo as of now na 109 localities po na wala hong fire trucks. But the present administration, under the leadership of our Secretary and of course with the directions of the President, gagawan po ng pamimili ngayong taon na to na maka-angkat at maka-procure po tayo ng additional units ng mga fire trucks natin para ma-deploy na po sa mga fire station, mga localities na walang fire stations and fire truck. Rest assured po na kasama siya sa directions ng modernization ng BFP na wala na hong localities na madideprive po ng basic fire services. Bibigyan na ho sila ng fire trucks at tatayuan na po sila ng fire station within this year and the next succeeding years po. Sir, as of now, ano po yung strategy natin para For those localities without the fire stations and the fire truck, we cluster them into the nearest fire stations. Na pag tumawag po ang itong lokalidad na to na nangangailangan ng tulong ng isang bumbero, ang nearest fire stations po sa locality, naka-cluster po sila and immediately they will respond. Balikan ko lang po yung tanong doon sa sinasabi nga po kanina na kailangan po nating marespondihan ang lahat ng tawag within the ideal response time. Gaya ho ng sabi ng ating Chief PNP, meron hong science behind this one. Why we establish the ideal response time? Kasi ho may mga golden hour na tinatawag. Pag mga mass casualty incident po, ang kailangan po na matugunan kaagad ng ating EMS ang isang aksidente within 3 to 5 minutes para may mataas pong chances of survival yung mga victims. Pagdating naman po sa sunog, within 3 to 7 minutes, kasi po yung ating flash point na sinasabi, yung flash over, na kung saan kaya pa pong isalba ng isang bumbero ang nasusunog. Kasi po pag dumating, nahuli na po, ay napatay nga yung apoy, wala na rin yung nasusunog na bahay. So ito pong response time na sinasabi ay within the ideal. Ang tanong ngayon, una, gusto nga nating matugunan kaagad. Ang problema, walang matatawagan. Nakatingin tayo sa malaking sunog, pero hindi natin alam anong numero ang tatawagan. Kailangan po nating i-memorya lahat ng hotline numbers ng all local government units in the country. Kung napunta ka doon, kailangan mo i-memorize ang hotline numbers ng Iloilo. Kailangan mong i-memorize ang hotline numbers ng Liganes. With this idea of having a universal hotline numbers using the 3-digit, which is national in scope, wala na ho sigurong sitwasyon ng isang nangangailangan ng tulong ay wala siyang matatawagan. So pag tumawag po sila, automatically meron hong tatanggap ng kanilang tawag in their own dialect at meron hong aasahang re-responde. From the 911 call center, i-dispatch po coming from the nearest fire and police station. Ano man yun ang kailangan yung tulong, either police, fire, the local government unit through the DRMO, ay meron na ho kayong aasahan na mayroong tutugon sa pangangailangan dahil nga po meron kayong natawagan. Ngayon, ang pakiusap po namin sa lahat, unahin po muna natin ang pagtawag. Kasi ho nakikita po natin
Pag may sunog, may mga aksidente, kailangan ng police assistance, hindi ho siya tumatawag, but rather, kinukuha niya muna ang video para mauna siya mag-upload at saka siya tatawag. Ito hong ating 911 ay nandito na po 3 numero na libre na lahat ng kind of communication gadgets na pwede niyong gamitin. I-dial niyo lang po ang 911. Meron na pong tutugon. Police, fire, DRMO ng local government units. Thank you po, sir. Due to time constraint, we are able to only get 2 more questions. So one would be coming from the... I'm a resident of Poblacion, Leganes po. So I'm a representative of persons with disability po. So can you show us po how to dial 911 if in case the caller is a deaf mute? And for seniors who are living alone, who's under a cardiac arrest, do we have paramedics or call takers that are trained to distinguish if the call went silent and it needs abrupt response? Okay, that's a big challenge, no, for the group, especially the Unified 911. And rest assured that we are doing our best to address and/or masolusyonan yan. And the technology provider could answer. If I may, thank you, Chief. Actually, kasama po yan sa naisip ng inyong gobyerno. The National Unified 911 Program also thought of the persons with disabilities, na deaf and mute. So maybe in a few weeks from now, or maybe in a month's time, makikita nyo na ho sila through your social media. So sa Facebook, Messenger, hahanapin nyo po is Unified 911, and then masasagot at matutugunan na po kayo nila doon. No, para dun ho sa mga hindi ho nakakapagsalita o nakakarinig, pwede na ho nila i-type, picturean, ipakita ho ang kanilang mga kailangan tulong at matutugunan na ho ng ating National Command Center po yun. Sir, gusto ko po ding dagdagan, pag tumawag po sa 911 at hindi siya makapagsalita, hindi siya nakakausap pero naka-on pa rin yung dial na. There are cases na ganun na like for example, nakadial lang siya ng 911 kahit hindi ho siya na cardiac arrest siya. Yung ating pong call takers will find ways na talagang magawa ng paraan na kung nakabukas pa rin yung phone niya, he will direct the nearest fire stations and ambulance to proceed kasi nga baka nga cardiac arrest na hindi siya makasila. There are best practices that are being done doon sa mga hindi nakapagsalita pero nakadial siya ng 911 na natugunan at natulungan din siya. Dahil nga po ang call takers natin, they are trained na habang nakabukas, ibig sabihin, baka may mga untoward incidents, hindi na siya nakapagsalita. Wala hong gastong tumawag ng isang bumbero at ambulance at sabihan, puntahan mo nga itong lokasyon na to, tumawag to pero hindi na namin nakausap, pero nakahang pa rin ang line, nagsasalita, baka ako may cardiac arrest. Napakasimple po. Kasama po yan siya sa mga improvement na gagawin in the future pagdating po sa call taking ng ating mga bumbero at pulis. Last question would be coming from John, GMA. Gives no assistance at all or drop calls, what are the accountabilities or are measures in accountability for those agencies involved in that action? Okay, ako muna sasagot. Of course, bawat isa meron. If nagkaroon ho ng delay sa responde, especially if it resulted to a loss of life and a damage to property, pag tumanggap po ang ating call takers ng emergency call, automatically i-dispatch po yung emergency call to the nearest responders, stations, fire or police. Minomonitor po nila. So pag hindi pa ho sila nakarating, kagaya ho kanina na nagkaroon ng dry run, the call takers will keep on calling. Sir, ano na hong status, natatakbuhan nyo na ba? Sir, tumawag na ho ba yung pinadala nyo? Kung nakarating na ho ba sila? So in that way, meron ho tayong constant monitoring because we are adopting a 3 R's philosophy. No? Nung na-receive po namin ang call, nirelay po sa responders, nag-dispatch po siya, at meron pong feedback mechanism na dapat meron ho siyang ibibigay na information, ano na ang status. So ibig kong sabihin, there's no a little way of siguro may kunting delay, pero wala akong posibilidad na hindi marirespondehan.
unless po kung na-determine na yung tumawag po talaga is a prank, is something na talagang wala ho. Pero kahit ho wala, basta niresponde at tumawag, kinukuha ho namin yung feedback nung nagresponde. At the same time, yung caller po, tinatawagan ng ating call takers, ma'am, nakarating na ho ba ang fire truck? Nakarating na ba ang ambulance? Nakarating na ba ang police? Pag hindi pa ho, tatawagan ulit ang police station, ang fire stations. Hindi pa daw nakarating, kindly monitor kung saan ang location. In that way po, at peace po yung tumawag na meron ho talagang darating na responders. So medyo nung press conference kay ina sa ginpatigan nga launching sa Unified 911 Satellite Command Centers. Apat ini no ka lokasyon sa bilog ng Pilipinas, Luzon kag Visayas kag hopefully Mindanao. May mga i-launch man dito no nga mga command center. So mas madasig, mas efficient pagid na public service ang ang kinahanglan no sa sining paghatag sang bulig sa aton nga mga pumuluyo. 34 minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Ang isa pagid no nga ginatry pa nila gid nga i-improve pa tunaan pagid ang sa mga PWD kag ang sa mga muna no nami man tong pamangkot ni Ma'am Kaina nga what if may cardiac arrest, paano nila na respondihan. So damo pa sa mga pwede himuon, pero nagapati kita nga work in progress para nga damo pagid nga mga kauturan tang masalbar bangod sining programa. 35 minutos makaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Ang iban pagid nga mga balita naton sa pagbalik sa programa Bantay Banwa. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hung-hang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, kita kwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Ang taong nagtutulakan sa abungidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling ating kay ganda ng ating musika. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo.
Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Si Nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si Nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si Nanay namalengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si Nanay Lana pahinga. Tahan naman anak. Luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita kwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 46 minutos pagkaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka mo nagapamati diri sa hapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabiyanan, sa probinsya sang Aklan, no, bangod sang madasing nga pag-respond sang pulis na rescue nila ang isa ka bata nga nalipong sa isa ka community celebration sa Ibahay, Aklan. Sang June 3, no, mga katapos ang 2nd Aklan Provincial Mobile Force Company, kaupo ng Ibahay Municipal Police Station, nagpatigayon sang police presence kag security operations sa Binayle celebration sa Barangay Lagin, Banwa. Sang irespondihan nila isa ka emerhensya ngati involving a child nga nalipong sa kaywatan. Ang responding officers nila yon nga nag-provide sang assistance kinbiyahe ang bata sa Ibahay District Hospital for urgent medical attention. Nila madasing nga pag-respond kag koordinasyon nakabulig para nga mapasigurong bata matatap gilayon. Sunod kay PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, ang katungdanan sang isa ka pulis hindi lamang sa pagmintinar sang kalinong kagkatawhay sa komunidad. Kabahin man sini ang gilayon nga pagbulig sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan. Proud gid siya, no, sa mga personnel sa
madasig nila nga pag bulig no sa bata nga ni. Mo ginaya kung may mga problema or may dalaganan, pulis ginaya dayon. Ano lang gani no, may magmaoy, pulis dayon. May mag karaoke dira or maggahod dira lagpas alas 10 kiti, di ba may mga ordinansa kita sa mga banwa-banwa, pulis man nagyapon. So muna no, amo na nga dapat train gid ang aton mga PNP personnel sa mga amo sini nga mga bagay. Muna nga importante gid, time is of the essence. So hindi ta pag patumbayaan ng budlay nga daa malipong ka. Siguro basi sa ano man no, sa tiyempo man amo ni guro nga nalipong ang bata. ...49 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Mga kabiyanan ng iban, pagit ng mga balita, patpato naton sa masunod ng edisyon sang programa Bantay Banwa. Salamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio. Mr. Vermora Ventura sa transmitter. Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Nobles sa Tarosa Radyo Pilipinas, Radyo Public. Inyo nabatian ang mga labing ulihing nga kasayuran. Bulag, hublag, tubtub sa masunod naton nga pag-ulupdanay sa Bantay Banwa.